hindi lang yung mga pagkain o yung mga tao o yung magiging award, Lord, sa last day ng simbang umaga, kundi, Lord, nag-gather kami dito, Lord, para sa iyo lang. Kaya salamat po, Lord God, sa mga pagpapalakas mo sa amin, tsaka sa mga pagtulong mo sa amin na mag-endure, Panginoon, na matapos to, Lord God, tsaka mataguyod to, Panginoon, hanggang makalipas, Lord God, yung ilang mga umaga, Panginoon. Salamat din, Lord God, kasi hindi kami, Lord God, nagsasayang lang ng oras tuwing umaga, kundi, Lord, nagagalak kami, tsaka nagpupuri, Lord God, yung mga puso namin dahil ikaw mismo, Lord God, yung kumakatagpo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tsaka salamat po, Lord God, dahil hindi naman po talaga sayang yung pag-gather namin dito kasi we believe, Lord God, when 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us. Tsaka at work ka din po talaga, Lord God, sa aming mga buhay. Kaya katulad, Lord, ng mga naipag-pray kanina, tsaka mga kinanta kanina, Lord God, we take joy, Lord God, in our King, Panginoon, for you give joy, Panginoon, sa aming mga buhay din, Lord God. Salamat, Lord, dahil there is power in your word, Panginoon, there is power in your name, and there is power, Panginoon, on the birth of Jesus, Panginoon, at sa pangalan mo mismo. Salamat po, Lord God, sa lahat ng gagawin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, yung title po ng message natin ngayong umaga ay, yan, pabasa nga po. Yan, prepare him room. Ayan, itong phrase na to, last year ko pa siya, yung nagri-ring sa isip ko tsaka sa tenga ko na kapag kinakanta nga yung Joy to the World, parang iba yung highlight sa akin na yung let every heart prepare him room. Kaya, nung first simbang umaga natin, ang natutunan nga po natin, di ba, na yung pangalan ni Jesus ay everything sa mga buhay natin, tsaka there is no other name under heaven, yung hihigit pa doon. At kahapon, shinare sa atin kung paano mag-glorify si Jesus ngayong Christmas season. At ngayong umaga po na in order ma-apply po natin yung mga natutunan natin sa loob ng 2 nakalipas na umaga, kailangan magkaroon tayo ng space sa mga puso natin na yung magiging teachable pa din tayo kahit alam natin na simbang umaga about yan sa Christmas, about yan kay Jesus. Pero ngayon, di ba, hindi natin masyadong na-appreciate na kapag simbang umaga, time nga din yun na yung magnilay-nilay, mag-self-evaluation sa nakalipas na buhay natin sa buong taon, tsaka yung Christ evaluation nga din. Tapos, higit sa lahat ng to, di ba, sa tuwing Christmas season, dapat nga po, mas nabubuhay yung hope natin sa Pasko kasi nga about nga to kay Jesus. Kaya, this morning, di ba, let every heart, yung mga puso natin, prepare him room na i-ready natin yung mga puso natin at i-silent din natin yung mga alarm natin na yung nung Monday, nag-alarm kasi yung phone ko. Parang, ayun, kaya kailangan i-silent natin yung mga alarm natin at i-ready natin yung mga sarili natin para sa Panginoon. At ngayon po, basahin ulit natin yung key verse sa message po na to sa Luke 2. Yan, salitan po ulit tayo. Ako sa verse 1. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Verse 2 po. So all went to be registered, everyone to his own city. Verse 4. Yan, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. Verse 6. Sabay-sabay po tayo. And she was brought forth her and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ayan, yung time na to, time po to ng census sa place nga din nila Joseph. At time din to kasabay na nangyayari na malapit ng mga anak si Mary. Pero ang sabi dyan, there was no room for them in the inn. Yan. Bakit kaya walang room sa kanila sa inn that time? Yan. Tignan po natin yung next picture. Yan. Naalala nyo po ba kapag sinaselebrate natin yung Feast of Tabernacles, ang kinakanta natin pang Christmas? Kasi nga, naniniwala yung mga Bible scholar na si Jesus, pinanganak siya
nung kasabay ng Feast of Tabernacles. May mga naniniwala din na pinanganak si Jesus kasabay ng Feast of Trumpets. Pero alin man doon, di ba? Nasabi nga dyan sa verse na there was no room for them in the inn. May mga naniniwala din na baka kaya puno yung mga inn that time. Kasi nga, census daw. Eh di ba yung census dati, hindi naman katulad ng census ngayon. Kaya daw maraming tao dati kasi, gabi na, cut off na. Bukas ka na ulit, bukas na bibilang yung pamilya mo. Yung parang ganun nga daw. Pero yun, busy yung mga tao that time, kaya daw walang room para kila Mary that time. Pero ang sabi nga sa Bible, si Jesus, pinanganak siya sa manger. Ayan, next natin. Pinanganak siya sa manger na alam natin na nagsisimbolize ng meekness o humbleness ng Panginoon, na kahit King of Kings siya, Lord of Lords siya, he never complained kung bakit siya doon na ipanganak. At sabi nga daw, kaya daw sabi, di ba, hindi nga siya pinapasok sa inn. At sabi, hindi daw siya pinayagan na manganak na lang sa labas ng inn kasi nga daw, baka daw matawag na lying in. Yan. Tapos sabi din, bakit kaya sa manger pinanganak si Jesus, pwede naman sa ganito na lang, sa ilalim ng puno o kaya sa anumang lugar. Pero sabi doon, di ba, may someone na nag-prepare ng manger at yung manger mismo, pinrepare niya yung sarili niya para sa Panginoon. At ang Panginoon mismo yung nag-orchestrate ng pangyayaring to na, yun nga, doon mapapanganak si Jesus. Pero diba, sa katulad ng mga na-preach ng mga nakaraan, sa generation natin ngayon, iba na yung pine-prepare kapag magpapasko. Iba-iba yung ginagawa. Yan, next natin. Yan, diba, gaya nga ng mga nasabi ni Kuya JM kahapon, na may mga tao na mas importante na sa kanila yung mga pera, yung pagkain, yung regalo, yung update sa Instagram story o kaya mga My Day, mga ipopost sa Facebook. Yun na yung mga pinapahalagahan ng mga tao nga. Pero sama ko nga din, agree din ako sa sinabi niya kahapon na iba na daw yung simoy ng hangin. Iba na daw yung simoy ng Pasko ngayon. Kasi kapag tinignan talaga natin yung past, iba talaga. Na dati, di ba, kalmado lang yung mga tao, masaya na kapag ang handa, salad, tsaka spaghetti. Tapos masaya na din kapag kahit isang ninong lang yung makakapamasko sa kanya, ganon. Pero ngayon, di ba, iba yung generation, magbabahay-bahay talaga. Tapos ngayon, di ba, kahit yung mga bata, nagmamadali. May tinatawag nga na Christmas rush yung mga tao ngayon kapag December kasi yung madali ng madali, plano ng plano at kung ano-ano. Kahit yung mga bata nagmamadali na, yung December 1 pa lang, mga ngaroling na. Tapos may mga time din na, di ba na, yung kapag kunyari, yung may mga tao na kapag simbang gabi, yung makikita natin sa ibang mga church, sa mga sa mga Katoliko, pag simbang gabi, nagsiselfone pa din. Kasi ngayon naisip, paano kaya bukas, paano kaya yung sa Noche Buena, handa, yung mga ganon. Tapos kapag naman, lumipas na yung December, kapag January na, marirealize na, pagpapasok na ulit, sana December na lang ulit. Kasi bakit? Hindi nila na-enjoy yung December. Kasi nga, yung minamadali, tsaka hindi pinapahalaga yung plano ng plano, pero never sila nag-take time na yung magnilay-nilay nga kung ano ba yung gagawin for next year, kung ano ba yung i-improve sa sarili. Ganon. Ganon mag-celebrate yung mga tao ngayon. Pero sa atin, di ba, bilang Kristiyano, alam natin kung ano ba yung purpose ng Pasko. At sa atin, kahit ganon na yung mundo ngayon, pwede pa rin nating maiba yung atmosphere ng Pasko ngayon. Kasi nga, kung titignan yung past na mga naging Christmas, iba talaga, tsaka hindi na natin yun mababalik. Pero kapag tinignan natin yung present, tas ito yung pinahalagahan natin, kayang-kayang kumilos ng Panginoon sa mga buhay natin, tsaka kaya niyang gawing extraordinary yung mga Pasko nga natin ngayon. Kasi di ba yung purpose naman ng Pasko, hindi naman na iba. Si Jesus pa din yung purpose kung bakit may Pasko. Yung mga tao lang yung nabisi, kaya sila nakalimot. Kaya tayong mga nandito, di ba, sa pamagitan natin, kikilos ang Panginoon para yung mga pamilya natin, maging yung Pasko nila, maging katulad ng mga Pasko natin na joyful talaga. At eto nga, ano nga ba yung meaning ng prepare him room sa kantang Joy to the World? Ayan, yung preparing room, sabi dito, ibig sabihin niya, clearing out space, yung pagmakalat, lilinisin talaga, yan, cleaning up, moving the
detritus into the basement. O yung mga sa bahay, yung mga hindi ginagamit, nilalagay na sa basement. O sa atin na walang mga basement, itapon na lang pag di na kailangan. Tapos may mga time na, ibenta na lang, pag sa GC, pamay neto, bente, ganon. Kaya, ayun, yun yung meaning ng preparing room. At tayo po ba, kapag may bisita tayo, yan, next. Tayo ba pag may bisita tayo, hayaan natin na makalat yung mga bahay natin. Na kapag, upo ka po muna sa sofa. Tapos pagkaupo niya, may nakadikit na kanin. Yung matigas na. Di ba hindi naman po tayo papayag na makalat yung bahay natin kapag may bisita, kundi maglilinis talaga. Tapos nung first week of November, naranasan namin to. Lahat ng gamit sa baba, sige, akyat nyo yan. Kasi walang basement inakyat na lang. Akyat nyo yan, yung mga gamit. Ganyan. Tapos nung pagkaakyat ko, kasi sa taas, kwarto ko nga, sabi ko, bakit ganito? Parang bahay pa ba to? Kasi nga makalat. Tapos sabi ko, mas malinis pa yung mga bodega kaysa dito sa bahay namin Pero ayun, yun nga. Tapos next na picture, yan, papayag po ba tayo na yung facade ng mga bahay natin o yung itsura sa labas, maganda, pero pagpasok sa loob, magulo, tsaka makalat? Di ba? Hindi naman po. At sa atin, physically, papayag ba tayo na ang ganda-ganda natin, ang gwapo, puno ng makeup, yung buhok naka-brush up, naka-reband, pero pag tinignan yung puso, magulo. Di ba kapag ganon, may something na mali sa mga buhay. At kapag ganon, ang ganda mo pag tinignan, pero yung laman ng puso, kakaiba, questionable yon at may kailangan iayos. At next natin yung picture. Ayan. At ngayong Pasko, di ba, sa ating mga Kristiyano, hindi natin pwedeng ipagmalaki na iba tayo mag-celebrate ng Pasko against sa mundo. Na pwede nating sabihin na loving ako na Kristiyano kasi nakapagbigay ako ng letter, nakapagregalo ako, napag-pray ko yung iba at na-celebrate namin ng sama-sama yung Pasko. Mabuti yung mga bagay na yon. Pero kung tinignan yung laman ng puso natin, yung motibo ba natin tama nung ginawa natin yung mga yon? O ginawa lang natin yun for the sake na matawag na yung loving tayo tsaka tama yung Pasko. Sabi nga sa Bible po, di ba, na God looks at the heart. At kapag ginawa natin yung mga bagay na to, yung paglalove one another, hindi pwedeng crowded yung mga puso natin na gagawin mo to for some people, pero sa iba parang may hate ka, may bitterness. Kaya yun yung sinasabi dito na hindi pwedeng maganda lang sa yung treatment sa iba, pero sa iba hindi din. Yan, hindi pwedeng crowded yung puso natin nang sa gayon. Parang hindi ng mga hindi crowded ng yun nga yung mga sinabi ko ng mga bitterness o kaya material things ng mga plano o kung ano man. At kung may mga ganun sa puso natin, di ba? Kailangan nating maglinis. Kailangan natin i-clean up yung mga bagay na yon na hindi naman talaga mahalaga sa mga mga buhay natin. Kaya ayun, we need to prepare Him a room, yung Panginoon, na we need to prepare our hearts in this season. Kasi what if sa mga kabisihan natin sa mga bagay-bagay, 'di ba? Dumating ang Panginoon bigla. Kaya ngayong season, kailangan maging watchful pa nga din po tayo. At sabi nga dito na yung simbang umaga, simbang gabi, di ba, everyday yun nagaganap. Pero yung mga devotion po ba natin, di ba, everyday pa din ba na nagbabasa po tayo ng Bible o na nangyayari yung mga personal na mga pagpe-pray natin. Yan, kung hindi, di ba, make room for Him. Ayan, prepare Him a room. At sabi nga dito, may nabasa po ako. Sabi dito, ngayong December, mag-declutter tayo ng mga bagay na hindi naman talaga yung beneficial sa mga buhay natin. Mag-detach din tayo sa yung mga tao na wala namang ibang ginawa kundi yung ma-discourage lang tayo, gano'n. Tapos mag-delete din tayo ng mga mga bad memories tsaka yung mga hindi magandang bagay na yung parang nafe-feel natin na walang value yung mga buhay natin sa mga bagay na yon o yung mga nagde-destroy sa buhay. Yan. Kaya ngayong December, di ba, mag-take time tayo na yung ayusin lahat, tsaka ang tawag doon, basta make it right sa Panginoon. Ayan, sabi dito, yan, next natin. Yan, tignan po natin yung mga people in the Bible and their response when they knew that the Messiah would be born.
Yan, i-check natin yung mga tao na nakaalam na mabubuhay si Jesus at magiging baby siya dito. Yan. Una po, si Joseph and si Mary. Yan. Si Joseph and si Mary, nung sinabi ni Angel Gabriel na mabubuntis nga si Mary, may mga question pa siya nung una kung paano nga yun mangyayari. Pero above all that, di ba, naging humble pa din si Mary na tanggapin yung kalooban ng Panginoon. Sabi dyan, I am the Lord's servant, may your word to me be fulfilled. At si Joseph, di ba, confused siya nung una kung anong ba't ganun yung mangyayari. Pero si Joseph, nakita natin kung paano siya naging help, kung paano mapalaki si Jesus, tsaka kung paano siya naligtas sa mga gustong pumatay nga ng mga baby that time hanggang makabalik sila sa homeland nila. At kung usapang padating na si Jesus, are we willing, di ba, katulad ni Joseph at Mary na sundin yung kalooban ng Panginoon. And next naman, yung mga angels tsaka shepherd. Yan, nakalagay po dyan yung mga verse pero hindi ko na po, yung nilagay talaga. Yan, yung mga angels at shepherds. Yan, yung reaction nila that time, di ba sabi, they were excited and praised God for what they had heard and see. Yan, at sa atin po, di ba, while waiting sa return ng Panginoon, excited pa po ba tayo habang iniintay natin siya? Kasi nga, di ba, alam naman po natin na at any moment dadating yung Panginoon. At gaya ba ng angel tsaka ng mga shepherd, ipe-praise ba natin ng Panginoon pag dumating siya? Isa ba tayo sa mga magpupuri? Yan. Next naman, yung wise men. Sabi dito, they recognized Jesus as the King of the Jews and worshipped Him. They bought gift of gold, frankincense, and myrrh. At tayo po, do we still recognize the Lord as King in our hearts? Na kahit marami na po ba tayong narinig about kay Jesus, about sa Christmas, di ba? O about sa Bible. At yung sinasabi ng mga nakaraan na kahit ba marami na tayong narating, nabili, nagastos, o kung ano mang masasarap na nakain, di ba? Same pa din ba yung worship na binibigay natin sa Panginoon? Katulad nung una tayong naniwala, o may nagbago na? Yan, sabi dito, kaya ibigay po natin yung papuri tsaka worship na deserve naman talaga ng Panginoon. Kagaya ng wise men, di ba? Yan, matalino sila tsaka wise nga, pero nag-worship pa din sila kay Jesus. Kaya tayo, kahit ano yung nalaman natin, natutunan natin, dapat handa tayong mag-unlearn at tsaka bumalik sa basic para yung ma-recognize pa din natin ang Panginoon as Lord nga. At next naman, si Elizabeth. Yan, si Elizabeth, siya yung unang nag-conceive ng baby na si John the Baptist nga. Tapos, nung time na nagkita sila ni Mary, blessed na blessed siya kay Mary kasi nga, siya pa yung pinuntahan ng nanay ng magiging hari ng mga hari. Kaya nasabi niya to, blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord. At dahil kay Elizabeth nabuo yung yung sinasabi na Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ayan, si Elizabeth yung nagsabi nun. At yung implication nito sa atin, di ba? Kaya po ba natin na, yan, habang iniintay natin ng Panginoon, kaya ba nating mag-rejoice sa mga kapatiran natin sa Lord na yung pinipili ni Lord para gawin yung kalooban niya, yung mga napopromote na nagiging ganto, nagiging ganyan, kaya ba nating mag-rejoice sa pagre-rejoice din nila? Kaya ba nating sabayan yon? Yan. At sabi nga dito, habang iniintay natin ng Panginoon, let us empower everyone, tsaka let us encourage one another na bless ka at i-fulfill ni Lord yung promises niya sa'yo. At next naman, si Simeon and Anna. Ayan. Ito yung mga picture. Ito yung mga propeta at saka yung mga elders na nag-iintay sa Messiah noong mga panahon na yon. Si Simeon, sinabi sa kanya na mamimit niya nga yung Savior bago siya mamatay. At si Anna naman, siya yung palaging nasa temple na naglilingkod nga kay Lord. At dahil nga matanda niya sila, yung umiiyak sila na mamahinga na gano'n, na umiiyak sila na, Lord, gaano pa katagal mag-iintay. Pero sila, di ba, kahit
nag-iiyak sila ng how long, Lord? Dumating pa din na yung Savior. Dumating pa din yung consolation na iniintay nila. Dumating pa din yung comfort, di ba, na si Jesus. At sa atin, ilang beses po sa atin naramdaman na natin na, Lord, gaano pa po ba katagal? Parang ano po ba, Lord? Dadating ka po ba? O kaya may mga moment na may nagsasabi na, Lord, pagod na po ako. Tapos ako nasasabi ko kapag malungkot ako, Lord, take me home. Parang may mga ganun. may mga ganun na selfish ambition na parang gusto mo nang dumating si Lord o kaya gusto mo nang umakyat sa langit. Dahil nga may mga problema. Pero knowing Simeon and Anna, sila nagintay talaga sila sa consolation at kay Jesus. Kaya sa atin, di ba, may times na napapagod naman talaga tayo. Pero magintay pa nga din tayo, katulad nila Simeon at Anna, na naging tapat sila sa paglilingkod hanggang makita nila tsaka ma-meet nila yung tao na magliligtas sa kanila. At sabi nga ng Bible, di ba, dadating si Jesus in the twinkling of an eye, kaya mag-prepare din tayo na makasama natin yung Panginoon in the moment na dumating na siya. Kaya wala pong susuko sa pananampalataya, lahat tayo, kita tayo ng Panginoon. At next naman, si John the Baptist. Yan, si John the Baptist, hindi siya nare-recognize madalas. Pero isa siya sa mga nag-react nung na-meet ni Elizabeth si Mary. Kasi 'di ba sabi sa Bible na yung baby sa sinapupunan ni Elizabeth nag-leap for joy. Ibig sabihin, tuwang-tuwa siya, yung napasipa. Kasi si Jesus nasa kabilang tiyan, yung ganon. At sabi nga, hanggang paglaki ni John the Baptist, naglilingkod siya sa Panginoon. At ito yung sinisigaw niya. Prepare the way for the Lord, make His path straight. Yan. Wala siyang ibang desire na kundi maghari si Jesus at siya yung makilala. Na instead, di ba, sabi nga ni John the Baptist, ni John the Baptist, he must increase and I must decrease. Na wala siyang ibang goal kundi si Jesus yung ma-proclaim kaysa sa kanya. At sa, nung nagda-devotion ako nung last month, nasa New Testament kasi ako, tapos ito yung nabasa ko sa Matthew 3, yung sinabi na yan ni John the Baptist. Tapos, basta ang tagal ko dun sa verse na yun, sabi ko, yung sinasabi niya na, prepare the way for the Lord. Naisip ko, parang sa generation ngayon, tayo yung John the Baptist, na tayo yung, nagpe-prepare way ng Panginoon para yung makilala siya ng mga tao, tsaka yung hindi tayo yung makita, kundi si Jesus. Di ba, ganun po yung ginagawa natin. Kaya na-realize ko na, sa generation na to, tayo yung John the Baptist na nagpe-prepare paano makikilala ng iba si Jesus. Katulad nung mangyayari sa Sabado, di ba, yung give a gift. Tayo yung magpe-prepare para ma-proclaim si Jesus na malaman ng mga tao na mahal sila ng Panginoon. At si John the Baptist, di ba, mula nung baby pa siya, na nag-leap for joy siya o tumalon hanggang ma-beheaded siya o mapugutan ng ulo, go pa din siya sa Panginoon. At tayo, nung una nating na-encounter ang Panginoon, sure ako na yung galak natin umaapaw, tsaka yung galak natin, yung hindi matapos, ganon, na nag-leap for joy din tayo, kagaya ni John the Baptist, na yung parang natalon yung puso kasi finally, diba, I once was lost but now I'm found. Pero habang natagal tayo sa Panginoon, ganun pa rin po ba yung joy na nararamdaman natin? Yung padagdag ba ng padagdag o pabawas ng pabawas? Ayan. Yung joy ba natin the first time we believe the Lord? Ganun pa rin ba? Kapag tinignan natin ngayon, 100% pa din ba o nababawasan? O talagang constant 100%, diba? Kasi kung nababawasan, let's pray na bumalik tayo sa moment nga na masaya tayo sa Panginoon. At pag-pray natin, di ba, kay Lord na may He restore the joy of our salvation. Sabi dito, di ba, gaya ni John the Baptist, naging fruitful yung ministry niya habang iniintay niya yung last moment niya dito sa mundo. At yung mga ministry po ba natin ngayon, masasabi natin na na fruitful yan habang nagiintay tayo sa Panginoon. At sabi nga dyan, di ba, how about us? Ano yung magiging response natin kapag yung palapit na talagang dumating yung Panginoon? Kapag, malapit talaga,
na dadating si Lord, di ba? Hindi na bilang baby, kundi bilang righteous judge na. Will He find us faithful, di ba, Will He find us faithful sa mundong to, sa Muntinlupa, di ba? Makikita ba niya tayong tapat? Yung sa Pellegrina family, makikita niya ba si Gabi na tapat, di ba? Na naglilingkod. Yan. At sabi nga dito, yan, next. Sabi dito, this moment, pero hindi lang kapag Pasko, kundi buong taon, let us invite the Lord again na siya yung maupo sa mga buhay natin. At oo, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na busy naman talaga kapag December. Kasi nga, maraming Christmas party, maraming mga pinupuntahan, at maraming mga gawa, maraming mga So let us take time na yung mag-make ng room pa din para kay Jesus. At tayo makakasigurado na may room tayo sa mga puso natin para kay Jesus. Daw yung kapag Christmas party, kapag may tugtog na, yung tugs, hindi ka makikisayaw. Kundi, ay, Kristiyano pala ako. Para maalala mo na Kristiyano ka, kaya wag kang makitugs. At paano natin malalaman na may room tayo for Jesus? Yung kapag siya yung naaalala natin, di ba? All through the day. Hindi natin nalilimutan na Kristiyano. Yan. Malalaman natin na may room tayo for Jesus. Kapag kahit maingay yung mundo, kahit busy yung kalendaryo, ma-identify natin yung boses ng Panginoon. Sabi dito, this moment, invite the King of Kings and the Lord of Lords to sit in the seat of honor He so richly deserved. Ayan. Tas next slide. Yan. Naalala niyo po ba yung sinabi ni Jesus sa John na, In my Father's house are many mansions. Tas yung sa ibang term, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Hiningal ako. Yan, di ba? At kung na natin yung Bible, nabasa natin from cover to cover, mapapansin natin doon na marami naman talaga nabanggit na room ang Panginoon o ng place nga. Sa Psalms 80, nabanggit doon na Thou prepares room before it and did cause it to take deep root, and it filled the land. Tapos sa Old Testament, may mga sinasabi na, gumawa sila ng room or ng temple, di ba? Yung ginawa ni David tsaka ni Solomon para sa Panginoon. At sa Malakay, nabanggit na yung mga storehouses, di ba? Yung open ni Lord yung windows of heaven na there will be no room enough to receive His blessing. Sa New Testament, nabanggit na walang enough na space para sa mga tinuturuan ni Jesus. Kaya, nagkakaroon ng Sermon on the Mount kasi nga walang enough room. Tapos, nabanggit din yung yung key verse natin, di ba? There was no room in the inn. Nabanggit din na nung nag-ascend si Jesus, nag-gather sa upper room naman yung mga apostol at napuspo sila ng Holy Spirit at marami pang iba. Pero, di ba, knowing that, ang gustong room ng Panginoon ay yung mga puso natin. Kahit madami siyang nabanggit sa Bible, ang gusto niya pa din, yung mga puso natin. Kaya, let the Lord enter once again sa mga puso natin at siya ulit yung mag-reign as King sa ating mga buhay. Sabi nga po dito, we take comfort in knowing that even as He prepares a place for us, Jesus also prepares us for that place. At nape-prepare tayo ng Panginoon, di ba? Na yung mga puso natin nababago from glory to glory. At kapag nga naman talaga nag-depart tayo from this earth, ready na talaga yung pupuntahan natin. Ang tanong, yung mga puso ba natin ready na ma-meet si Jesus? At may kanta lang po dito. Yan. Yung lyrics niya, ito. Sabi dito, Who is man that you would care for us? Yan. Sino ba tayo na sobrang mahal tayo ng Panginoon? Na nagkatawang tao pa siya para lang ma-reconcile tayo sa Ama. Tapos sabi dito, yan, in sinful man, you've made our hearts your home. Yan, kahit makasalanan yung mga tao, pinili niya pa din yung mga puso natin to be His home.
Yan. At nung pinatanggap tayo kay Jesus, di ba, ang sinasabi ng mga nagpapatanggap sa atin, tanggapin mo si Jesus sa puso mo ng bilang Diyos na tagapagligtas. At di niya naman sinabi na tanggapin niyo si Jesus sa buong lungs niyo, di ba? Walang ganon, kundi puso yung tina-target kasi nga puso yung mahalaga. At sinabi sa Bible na yung heart, di ba, deceitful yun above all things, pero yun pa din yung gusto ng Panginoon. Joke lang. Yung sabi nga sa kanta, di ba? Ano yun? You see the depths of my heart and you love me the same. Kasi nga yung puso natin yung gusto ng Panginoon. Sabi dito, to make your glory known, your redemption clear. Yan. Sabi, to make your glory known na pinili tayo ng Panginoon to glorify Him and to testify to the world na nagliligtas siya. Yan. Jesus saves, tsaka nagre-redeem yung Panginoon. Tapos ito naman yung chorus. Yan. Pabasa nga po. Yan. Let every heart prepare him room, for nothing else compares with Jesus. Tapos sabi pa dito, restore the joy of our salvation, Lord. Prepare our hearts for more of you. Yan. Tapos next na lyrics. Yan. No greater love has anyone than thee, to sacrifice the gift of your only Son. So we lay aside, yan, next natin. So we lay aside all the earthly things and all that comes between this great divide. Ayan, ilay aside natin yung mga earthly pleasure na nakakahadlang sa paglago natin sa Panginoon. Yan. At totoo naman din na bine-bless tayo ng Panginoon, di ba, ng mga material things, tsaka He gives us all things to enjoy. Pero make sure sa lahat ng yon na bibigyan natin ng glory yung Panginoon. At yan, sige, pakinggan po natin yung kanta.
praise. Yun. Kagaya nung sabi sa kanta, let us prepare our hearts, di ba, para sa Panginoon. Di ba? Prepare Him room kasi nothing else compares with Jesus. Tsaka, siya lang naman talaga yung may deserve sa mga puso natin. Kaya, kahit ano mga kabisihan natin, di ba, alalahanin natin na yung Panginoon, yung reason for this season. Kaya, let's pray po. Let's pray. Our Heavenly Father,